Well, tell her now. Paghahamon niya pa. Hindi ko na problema kung umiyak ang anak mo at mawala kapag sinabi mo. Kailangan niyo ng tulong ko, I will help you, but only if you cooperate. Wika niya. Look, maging ako ayoko rin ng ganitong klase ng check-up. But it will only take a month or two. Matatapos ng operasyon and after that, they'll be the one to suffer. He cut her off. Ako magpapaliwanag sa kanya na hindi ikaw ang ina niya at makikita ko kung paano masaktan ng anak ko. Ganun ba ang gusto mo mangyari? Mahina itong natawa at napakamot pa ng ulo. You have no idea how much I want to be enough for my daughter. Na kahit na wala ang inang dumating sa buhay niya, basta ako sapat na. Hindi mo alam kung gaano ko inaalis sa isipan ng kanyang ina dahil walang inang darating para sa kanya, pero ikaw, magpapanggap kang ina niya sa loob ng 1 o 2 buwan pagkatapos iiwan mo siya. Is that it? Magsasalita pa sana ito pero inunahan na to ng ginang. Payag kami. What? Mom? Dito pinansin ng ginang na sa kanya lang nakatingin. Gusto kong mawala ang tumor sa utak ng anak ko at kung ang setup na tong makakatulong para sa kanya, papayag ako. Tumango siya. As a doctor who only wants the best for her patient, gagawin ko to. After that, kayo nang bahalang magpaliwanag sa bata. Mapaklang natawa si Tristan sa tinuran niya pero wala siyang pakialam. You must be kidding. Lying to my child and we will be the one to suffer in the end? No Mommy. Biglang sumingit ang bata na kaagad nagpabuhat sa kanya. Kailan tayo uuwi? Inosenteng tanong nito na kinabigla niya. Oo nga anak. Wika ng ama nito at nakangising nakatingin sa kanya. Kailan nga ba tayo uuwi na kasama siya? Tanong nitong sa bawat salita ay may diin. Parang natutup niya ang sariling dila at hindi makapagsalita. She did not see that coming. Damn it! Lahat ng mga mata, maging ang inosenteng bata, sa kanya nakatingin. Sinamaan niya ng tingin si Tristan na nakangisi pa rin. I can't, Francesca. Tanggi niya. I'm busy. Bagsak balikat ang bata at malamlam ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Sige na, Mommy. Come home with us. Gusto ko makasama ka sa pagtulog mamaya. Sige na, Mommy, please. Pagmamakaawa nito. She sighed in defeat and then nod. After that, she cursed to herself. Bakit pa hindi niya matanggihan ang bata? Kahit gusto niyang sabihin dito na hindi pwede, hindi niya magawa. May kung anong bagay nagsabi sa kanya na hayaan ang sarili na pumayag sa bata. Hindi nga mapigilan ni Tristan na magtanong sa sarili niya kung bakit pumayag ang doktora sa hiling ng kanyang anak na sa bahay nila ito umuwi. Nasa passenger seat ang dalaga, nakandong ang anak niya. Masaya ang anak niya habang kinukwento dito kung gaano kaganda ang bahay nila. Kung gaano kalawak ang swimming pool at kung gaano karami ang laruan. Lihim siyang sinusulipan ng dalawa sa rearview mirror at di niya maiwasan na mapatingin sa dalaga. Kahit gaano pa ito kalamig at kasakit magsalita, hindi pa rin ito mababago ang salitang maganda sa kanya. Hindi mababago na masamang ugali nito ang kagandahang taglay. Pero hindi niya talaga malaman kung anong lalaman minsan ng utak nito. Minsan nakakasalubong ito sa hallway ng ospital at pinagmamasdan ang walang emosyon nitong mukha. Pero kapag kaharap ang anak niya, iba ito. Nababasa niya sa mga mata nito ang awa at hindi niya mapangalan ng emosyon. Matapos itong pumayag sa hiling ng anak, agad umuwi ang mga magulang niya para ayusin daw ang tutulugan nito. 2 oras matapos ang iba pang test na ginawa para sa anak, nilabas na nila ang anak. Hindi pa nga sana ito uuwi dahil marami pa itong bibisitahing pasyente, pero para sa anak niya na humihiling na makasama ito, nag-leave ito. Ganun ba ka-importante para dito ang anak niya? Tinilig niya ang ulo at saka tinuon ang palingin sa daan. Malamang dahil lang sa trabaho nito, na ayaw lang niyang operahan ng bata kung masama ang loob ng anak niya. She just did that as a doctor not because she cared for his daughter. Kung ganoon man, papayag din siya sa setup nito para sa anak. Na makarating sila sa bahay, sumalubong sa kanila ang 2 katulong nila at ang yaya na kinuha ng kanyang ina para mag-alaga sa anak. Kaagad nitong binuhat ang anak at ipinasok sa loob. Gabi na rin kasi at baka makasama sa anak ang mahamugan. Naiwan silang 2 sa labas para kunin ang kaunti nitong gamit na nasa opisina lamang pala nito. Tahimik lang to habang kinukuha ang bag sa compartment ng kanyang kotse. Papayag ako sa setup. I'm only doing that for my daughter. Kapag ko ay basag niya sa katahimikang namutawi sa kanila. Let's be civil. Wika niya at nilahad ang kamay. Kunot noong bumaba ang tingin nito sa kanyang nakalahad na kamay, saka muling nagtaas ng tingin sa kanya.
I don't do shake hands, Mr. Salvador. Let's do that in front of the kid. Pero kapag wala dito ang anak mo, walang ship na magaganap. Pilo siyang umisi at matiim na itong tinitigan. Paano naman kung kaharap natin ang anak ko? Tudyo nito, kaya dahan-dahang lumapit. Hindi ito natinag sa paglapit ng mukha niya. May ganito bang magaganap? Mas lalo pa niyang inilapit ang mukha niya sa mukha nito. Ramdam na niya ang mabango at mainit na hininga nito na tumatama sa kanyang mukha. Yung ganito kalapit, pwede ba sa harap ng bata? Ngumisi ito at di niya inaasahan ang sunod nitong ginawa. Halos mapugto ang hininga niya nang bigla nitong tuhurin ang pagkalalaki niya, dahilan para makaramdam siya ng sakit. Damn woman, why did you do that for? Singhal niya rito habang nakahawak siya sa pagkalalaki niya. Masama ang tingin niya rito habang nakangiwi. That really hurt a lot. Being kicked into your ball does really hurt a lot. Ganyan ang gagawin ko sa'yo kapag lumapit ka pa sa akin ng gusto. Banta niya. Kahit sa harap pa ng anak mo. Dagdag pa nito at saka nagpaunang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Yeah, sigaw niya rito. Let's do that. Let's be 10 feet away from each other. Fuck. Aniya habang patalon-talon na pinapahupa ang sakit. Shit, that woman is dangerous. Nang umupa ng sakit, sumunod na rin siya sa loob. Naabutan niyang doktora kasama ng anak na sa sala at pinapakita nito ang mga laruan niya. Walang emosyong tumingin sa kanyang dalaga na pinukol niya na masamang tingin. Tristan, my man! Nilingon niya ang pamilya na boses na nagsalita at napangiti na makilala kung sinong kanilang bisita. Riley, Andre! Kaagad niyang lapitan ang dalawa at niyakap ang ito saka tinapik sa balikat ang dalawa. How are you guys? Si Riley at Andre pinsan niya sa ina. Kapatid ng ama nito ang kanyang ina. They don't grow up together but they are really close. Binibisita siya na ito sa mga US kapag bakasyon. Eto, heartbroken pa rin. Sagot ni Riley sa kalingon ng kapatid na nagkibit balikat lamang. Si Andre ang tanongin mo kung kamusta ang love life niya. Bumaling siya sa pinsan na nakangisi lang din. Chan! Turo ni Riley sa nakangisi nitong mukha. Yan ang nagagawa ng pag-ibig. Ang dating cold-hearted na tao, lumalambot dahil sa pag-ibig. At ang mayabang at bully na kagaya mo'y nagiging mabait din dahil na rin sa pag-ibig. Wika naman ni Andre. Ang kaso, iniwan ka dahil masyado kang seloso at saka possessive. Pati pangarap niya, hinahadlangan mo. Kurot noo siyang tumingin dito. Sino bang girlfriend ang tinutukoy nito? Hindi naman ito naikwento ang buhay pag-ibig nito sa kanya tuwing bumibisita sa kanya. Sino? Hindi nito sinagot pagkos nilingon nito ang anak at ang dalaga. Forget about my love life. Mind telling us yours? Tanong nito habang tinuturo ang dalaga gamit ang uso. She's beautiful, he snorted. We are not in a relationship. We're not even friends. Nandito lamang siya para sa anak ko. She is a doctor. Aniya habang matiim na nakatingin sa dalaga. Hindi mo naman sinabi sa amin. Napakaganda pala ng asawa't ng anak mo. Muntik pang mabulunan sa sariling daway si Isabel sa sinabi ng isang Ginoo na si Tristan. Lahat sila ay tumingin sa gawin nila at di niya maiwasan na mailang sa kakaiba nilang tingin. She is indeed beautiful. Gusto niyang sabihin dito na hindi siyang ina at asawa pero katabi niya ang bata na may kislap ang mga mata. Nasa hapagkainan sila at kumakain ng hapunan. Akala niya ay may pamilya Salvador lang ang makakasama niya. Pero kasama rin pala na lalaki ang ina nito. At ang mga anak na nagpakilala sa kanya kanina, sina Riley at Andre. Tipid ng ngiti lang ang tinugon niya, tsaka nilingon si Tristan at binigyan ng tingin. Nagkibit balikat lang ang binata, tsaka muling sumubo. Yes. Tipid na sambit ng ama ni Tristan. How about you, Riley? How's traveling? Pag-iba nito ng usapan. I heard you've been traveling across Europe. Ano na mga napuntahan mong bansa? I've been in a lot of country, Tito Raul, but France and Italy are my favorite. Sagot nito. And you, Andre, kamusta ang pagiging pintor mo? Ano negosyo mo? Maayos naman ang takbo ng negosyong pinasok ko? Sagot nito. Marami na rin po akong naguhit and I hope you'd pay a visit to my shop. Nagliwanag ang mukha ng ama ni Tristan. Of course, Andre. We would love to, right? Yes, Dad. Bibisita tayo kapag nagkaroon kami ng oras ni Francesca.
Napansin niyang sandali itong bumaling sa kanya. She muted them. Hindi siya sanay na kumakain kapag tapos na silang kumain. Tahimik lamang sila. That is one of her grandfather's rule. Isabel? Napukaw ang isip niya. Tawagan siya ng ina ni Tristan. Yes. Are you okay? Tanong nitong matamang nakatitig sa kanya. Maging ang ibang naroon maliban sa bata na masayang kumakain ng dessert. Yes, Mrs. Aleg. Tita. Pagtatama nito. Call me Tita Lucy. She cleared her throat before talking. Yes, Tita. Hindi rin naman magtatagal nang matapos ang family dinner. Sandali silang nagpaalam at pagkatapos, umuwi na rin ang mga ito. Inintay pa muna niya ang mag-asawang Salvador para ituro sa kanya ang kwartong tutulugan niya. Mommy! Tawag sa kanya ng bata. I'm sleepy. Matulog na tayo. Mukhang inaantok na nga ang bata dahil kinakamot na nito ang mga mata habang humihikab. Nakabihis na rin to ng pagtulog. Malamang pinaliguan na ito ni Tristan. Isabel, alika na. Uwi ka ng ginang, tsaka siya hinila pa paakyat. Hinayaan niya ito na hilahin siya paakyat. Ang akala niya nga sa guest room siya dadalhin nito ng ginang. Pero nagulat pa siya nung pagpasok nila sa isang kwarto, nadatnan niya ang mag-ama na nakahiga na sa kama. Mommy, halika na. Matulog na tayo? Bumaling siya sa ginang na may ngiti sa labi. I think we're on the wrong room? Mahinang natawa ang ginang at saka umiling. No, Isabel, you're gonna sleep beside them. Turo nito sa dalawa. Napakurap-kurap pa siya. Tsaka ang akala niya sa guest room siya dadalhin ng ginang. Pero nagulat siya nang papasok nila sa isang kwarto, nadatnan niya ang mag-ama na nakahiga sa kama. Mommy, halika na. Matulog na tayo? Bumaling siya sa ginang na may ngiti sa labi. I think we're in the wrong room? Mahinang natawa ang ginang. Napakurap-kurap pa siya at pabalik-balik ang tingin sa ginang at sa dalawa na nakahiga. Inaalam ko seryoso ba ito sa sinabing tatabi siya sa mag-ama. Kung ang bata lang katabi niya, ayos pa. Pero kung si Tristan, oh boy! Ilang beses na bumuntong hininga si Isabel habang nakahiga sa kama. Siya sa kanang bahagi, ang batay nasa gitna at si Tristan nasa kaliwa. Hindi siya makatulog dahil naninibago siya sa silid at lalong-lalo na hindi siya sanay na may katabi. 12:00 na ng gabi pero hindi pa rin niya makuha ang antok niya. Kaya naisipan niyang tumayo sa higaan, kunin ang laptop sa bag niya at saka muling bumalik sa kama at paupong sumandal sa headboard ng kama. Binuksan niyang email para alamin kung may nagsend ba sa kanya ng email. Kumunot ang noon niya na makita ang email ng kapatid na si Corina. Really? 50,000? Pasalamat ka at binigyan pa kita. Sinong kausap mo? Nilingon niya ang baritonong boses nang nagsalita. Nakatagilid ito at matamang nakatingin sa kanya. Hindi ka pa rin ba makatulog? Tipid niyang sambit dito. Sino bang una makakatulog kung may katabi ka sana ako? Hindi mo naman kaano-ano? Tanong niya rito. Now I regret suggesting those things. Hindi na sana ako pumayag sa sinabi ng mommy mo. Kumunot ang noo ng binata at saka bumangon at tumarap sa kanya. Si mommy ang may pakana nito. She told me to pretend until she gets better. Pero hindi pa ako pumayag. Sagot niya. But after I saw the tumor in her brain, sabi niya at saka nagbaba ng tingin upang pagmasdan na natutulog na bata. I don't know how to perform an operation with her kapag sinabi natin kaagad sa kanya na hindi ako ang nanay niya. Sa totoo lang, I don't want to lie to her. Ayokong lokohin ng musmus na bata. Kahit naman siguro gaano ako kasamang tao, may konsensya pa rin naman ako. Really? Sambit nito na parang hindi makapaniwala. After you declined my daughter? Pinandilata niya ito. Anong decline ang pinagsasabi mo dyan? Kunot noon niyang tanong sa binata. For your information, hindi ko siya tinanggihan. Hindi lang ako sumang-ayon doon operahan siya dito sa bahay ninyo. Natigilan pa siya dahil medyo napalakas ang boses niya. Baka magising ang batang nasa gitna nila. What about the things you've said to me in the hallway? Muli nitong tanong. Nagpakawala siya na maras na hininga, tsaka inis na hinarap ang binata. That was so insensitive of me. What I said that with complete insensitivity. I was shocked by your sudden action. Nung hinila mo ako na hindi ka nagpapaalam? Kahit sino hindi nagugustuhan ang ginawa mo.
Maging ito ay nagpakawala din ng buntong hininga. I'm sorry. Nag-aalala ako sa anak ko, kaya hindi na ako nakapag-isip pa ng tama. You are the doctor I was looking for, at masaya ako na sa wakas nakita ka na namin at nagpapagaling mo ang anak ko. Pero tinanggihan mo ko? Magkaiba ang tinanggihan sa hindi pumayag. Ines na saad niya rito. Ako hindi ako pumayag sa gusto mo, dahil imposible yon. Kapag pumayag ako, dadaan ka pa sa maraming proseso. Kaya nga, pigil niya rito. Ayaw na niyang makipagtalo pa kay Tristan. Maiinis lamang siya rito. Shut up! Doon ka sa baba matulog, hindi ako makakatulong sa'yo. Pinukol siya nito na masamang tingin. This is my house, doktora. Wala kang karapatan na pahigay na ako sa sahig. Kung gusto mo, ikaw na lang matulog. Tinaasan niya to ng kilay. I don't care if this is your house. Nakangising sabi niya rito, tsaka tinuro ang sahig. Go, sleep there. Aniya at saka pinatong ang laptop niya sa side table ng kama, tsaka humiga at pinikit ang mga mata. Dinig niyang bumulong ito ng kung ano-ano. Kapag hindi ka pa tumigil dyan, makakatikim ka sa akin ng sipa. Pananakot niya rito. I'm a black belter in taekwondo, you know? Inis siyang bumangon at masama ang tingin na humarap dito. Gusto mo ba ng sample? Hamon niya. Kaagad tong tumayo na para bang takot sa kanya. Wag na. Nasampulan mo na ako kanina eh. Inirapan niya ito at saka maling bumalik sa pagkakahiga. Dinig niya ang mga yabag nito papunta sa kung saan. Hindi niya alam hanggang sa bumukas ang pinto ng banyo at pagsara. Ilang saglit pa ay lumabas din ito at dinig niyang naglapag ito ng comforter sa sahig. Pagkatapos na wala na siyang narinig pang kahit ano, maliban sa biglaang paghilik nito. Damn it! Inis niyang sambit saka kinuha isang unan at ipinantakip sa mukha niya. Hindi rin naman nagtagalan tuluyan na rin siya na makatulog. Kinabukasan na magising si Isabel. Parang ang sarap ng pakiramdam niya. Pakiramdam niya ay ang tagal na ng panahon simula ng huling mahaba ang tulog niya. Simula kasi na maging doktor siya, medyo limitado na ang tulog niya. 2 oras lang ang pinakamahaba na tulog niya na nagawa niya sa loob ng 5 taong pagdodoktor. Nilingon niya ang katabi pero wala nang bata doon. Maging ang binata na kagabi humiga sa sahig wala na rin. Malamang nasa baba na mga yon at nag-aagahan. Siya naman ay naligo muna dahil papasok pa siya sa trabaho. Nang pihitin niyang doorknob at buksan, inaasahan na niyang walang tao doon. But she was stunned when she has full view of the bathroom. Nope. Full view of a naked man in the shower. Her eyes are wide open. Her cheeks reddened and it feels burning. Nakatalikod to sa kanya at tayong likod at matambok lang nitong pangupo ang tayong nakikita niya. Dahil sa gulat hindi siya makagalaw sa kanitatayuan. Parang ang nawala sa isip niya na dapat naglalakad siya palayo dito. Pero huli na. Dahil bago pa niya magawang tumalikod para lumabas sa banyo ay humarap ang binata. Nagulat din to na makita siya pero hindi na yon napansin pa at hindi na pikit na tumalikod. But that's one of the dumbiest ideas she had ever think for her whole life. Dahil nakapikit, hindi na alam na sa pader na pala siya bumangga. Sa lakas ng impact, halos mahilo siya dahilan para mawalan siya ng balanse at matumba. Inaasa niya ng sarili niya na nasa sahig at iniinda ang sakit, ang pagkakaumpog at pagkakatumba. Pero hindi niya iyon naramdaman. May matipuno at basang katawan na nasa likuran niya at mainit na mga kamay na humahawak sa braso niya. And what the hell? There is something poking on her butt cheeks. Di naman siya tanga para hindi malaman kung ano yon. Napag-aralan niya na noon yung nag-aaral pa siya at alam niya kung anong parte ang tumatayo sa lalaki. And it's big. Shit! Parang napapaso siyang humiwalay at tumayo. Gusto man niyang samparin si Tristan dahil sa ginawa nito, hindi niya na magawang humarap. Baka kasi makita niya pa iyon. Nakakahiya. Nakangiwi niyang hinimas ang noo dahil sa sumakit na rin sa sakit nito. Bakit di ka naglock ng pinto? Bulyaw niya rito. Bisit ka talaga. Ikaw ang malas sa buhay ko. Mahinang natawa ang binata, tsaka niya narinig ang yabag nito. There, it is already covered with towel. Nanlilisik ang mga mata niya na humarap dito. Siniguro niyang sa mga mata siya nito titingin. Ayaw niyang bumaba ang tingin niya sa katawan nito. He chuckled. Your face are all red. Para kang kamatis. Piraningkitan niya ito. Alam mo naman siguro na may kasama kang babae dito. Asek niya. Paano kung anak mo makakita sa hubad mo?
Sa'yo. And how unlucky I was to see you naked. Kumunot ang noon nito pero nakangisi. Unlucky? Natuwa muli ito. Doktora, you should call yourself lucky. Minsan ko na ipakita sa ibang taong katawan ko. Eh ikaw, buong likod ko nang nakita. You're lucky. Shut up, singhal niya. Hindi yun ang point ko. Dapat nilak mo ang pinto para alam kong may tao. Hindi sana wala ako sa sitwasyong ito. Ayaw saka itinuro ang kanyang noo. Ngumisi lang ang loko. Akong nauna sa banyo. Ikaw ang pumasok kaya kasalanan mo. Saad nito at saka lumapit sa kanya. Akmang hahawakan siya nito sa noo nung tubigin niya ang kamay. She glared at him. Don't touch me. Okay. Tipid itong sambit at seryosong tingin sa kanya. Put cold compress, then marigo ka na. May pag-uusapan tayo? Anito at saka lumabas ng banyo. Siya naman ay naiwan sa banyo habang ang mga mata, masama ang tingin na nakasunod sa papalabas na lalaki.